Let's pray po. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the precious name of our loving Creator, our dearest Jesus Christ, and to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, we thank you so much for your goodness, for your loving kindness, for your mercy endures forever. We thank you so much for everything that you have done in our lives, O God. Thank you so much for the great salvation you bestow upon us, O God. Even though we are not worthy, but because of your grace and love, we be blessed and saved, O God. Thank you so much for the anointing, O God, of your service. Thank you so much for the living testimony we heard, proving that you are great God and your word is never outdated, O God. Once again, to the leading prayer, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, we ask you to please forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Help me to bring forth thy message and in thy word and bind the power of darkness and remove all hindrance, confusion. We command you to cast out doubts and we command you to cast out in the precious name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. Tayo po'y dadako na po sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos. Una, tigit sa lahat po, ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdadakila, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy po natin inalalang mga gintong aral at turo ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, beloved Mama Dear, at sa buong sangbayan po ng ating ginagalang at minamahal na pastor. Praise the Lord sa lahat ng ating mga webcast viewers at sa inyo pong lahat narito sa dako po ng itong lugar sa Marilao. Magandang umaga po sa lahat. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo po ay dadako na po sa pakikinig ng salita ng Diyos at ating pong buksan ating banal na kasulatan. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, itong tinatawag na spiritual service. Amen. Spiritual service. Praise the Lord. Kindly open your Bible from the book of Psalm, chapter 116, verse 12. Dito po sa mga awit, ito 16, versikulo 12. Ano ang aking ibang bayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Oh, praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Everybody say amen. Ibig sabihin, anong may gaganti natin sa Diyos? What kind of service we render unto the Lord for all His benefits toward us? Everybody say amen. Ito po'y katanungan, mga minamahal, sinabi ni David sa kanyang sarili, what kind of service shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Anong may gaganti natin sa Diyos sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin? Everybody say amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ito po ay nangungulugan na napakaraming blessing na natanggap natin sa mahal na Panginoon. Amen. So hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos ng tamang paglilingkod, mga minamahal, kung hindi tayo magkaroon kung hindi natin ma-recall o yung mga ma-acknowledge, ma-recognize yung pong mga blessing ng ating mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ever say amen. Huwag nating kalimutan yung mga benefits o mga blessing ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po mga minamahal, ibig sabihin ng bless the Lord, the word bless, carried mga minamahal means praise. Amen. Ibig sabihin, pupurihin natin ang Diyos sapagkat napakabait ng mahal na Panginoon sa atin. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kaya po mga minamahal, dito po natin mapapaglingkuran kung anong mga blessing na ginawa ng Diyos. Unang benefits natin natanggap sa mahal na Panginoon, ito pong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Anong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, who forgive my iniquities. Amen. Siyang nagpatawad ng aking mga kasalanan. Bakit ang Diyos po, mga minamahal, the great blessing we receive from the Lord is the forgiveness of our sins. Amen. Because God is serious about sin. Everybody say amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, if God is spare not the angels that sin, but cast them down to hell and reserve for the coming judgment. And in the times of Noah, during the days of Noah, the Bible says
in the book of Genesis, God saw the wickedness of man and He prepared to destroy it by flood because their sin was great. Amen? Dahil makasalanan ng sandaigdig noon, mga minamahal, nilipol ng Diyos ang mga tao. And He turned the cities of Sodom and Gomorrah into ashes. Ginawa niyang abo ang Sodom at Gomorrah dahil sa kasalanan. Because, sabi ng Biblia, because God is serious about sin. Amen. Subalit ang Diyos, tinanggal ang kasalanan sa atin, pinatawad tayo ng mahal na Panginoon. Narito tayo ngayon, mga minabubuhay tayo sa katwiran. Amen. Dati ang ating buhay nabubuhay sa paggawa ng makasalanang gawain. Alipin tayo ng kasalanan. Mga minamahal, hindi tayo makahulagpos sa pagkasilo sa kasalanan. Subalit ngayon tayo po'y malaya gumawa sa kalooban ng Diyos. Amen. Pinagpahalan tayo ng mabait na Diyos. Mga minamahal, ngayon tayo po'y malaya. Malaya tayong gumawa sa kalooban ng mahal. Ito be great blessing. Amen. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, what shall we render unto the Lord? Who forgive our iniquities, who heal our sickness and diseases, who save our life from destruction. Maraming blessing natanggap natin sa mahal na Panginoon. Kaya anong klaseng paglilingkod ang ibibigay natin ngayon sa mahal na Panginoon? What kind of service ang ating beloved parents in the Lord? Nagbigay sila ng perfectong halimbawa na paglilingkod. Amen. By the grace of God, mga minamahal, ako po'y na-save year 1984. Year 1984, mga minamahal, ako po'y tinawag ng mabait na Diyos, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, this coming next March or March siguro o April ba yun, mga minamahal, mag 40 years na po ako dito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. By the grace of God. Naligtas po ako at the age of 15 years old, 16 years old. Doon po ako sa dako ng Tarlac. Isa pa lang ang gawain natin noon sa dako po ng Sabarte. So hindi ako makadalo ko sa gawain kung walang pera, mga minamahal. Pero nakita ko po ang Diyos at the age of 15 years old, 16 years old, mag-16, hindi ako binitawan ng ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. Amen. Walang gawain noon, mga minamahal. Pero nakita ko po ang paghawak ng Diyos. Nakita ko po, mga minamahal, kung paano ang mahal na Panginoon ay umibig kasama natin ng Diyos. Nag-isa pa lang ako noon, mga minamahal, doon sa aming lugar. Wala pa masave yung aking loved ones sa mga kapitbahay namin. Subalit, mga minamahal, talagang nakita ko po ang mabait na Diyos. Hindi ako iniwan ng mahal na Panginoon sa aking kabataan noon. During that time, mga minamahal, ako po'y alipin ng drugs. Nalipin po ako ng drugs doon sa dako ng Angeles City. Dahil during that time, mga minamahal, parang Sodom at Gomorrah ang Angeles City. Dahil nandun pa yung Clark Air Base. Nag-base pa yung mga Amerikano doon. So mga minamahal, talagang makasalan ng buhay ang aking kinalalagyan. Subalit napakabait ng Diyos. Tinawag ako ng malapay noon. Inaango ko sa lusak ng kasalanan. Kaya na ako'y nag-decide, mga minamahal, na ako'y tumigil na sa aking pag-aaral. Sa aking pag-aaral noon, iniwan ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Ibinigay ko lang aking buhay sa mahal na Panginoon. So mga nag-full time po ako, mga minamahal, by the grace of God. Hindi ako nagkamali ng decision hanggang sa ngayon. Nandito po ako, hinawakan ng ating mabait na Diyos. So mga minamahal, ganun din po sa ating lahat. So what kind of service we render unto the Lord? Ito'y tanong ngayon para sa atin. Anong klaseng paglilingkod ibigay natin sa mahal na Panginoon? Sa mga pagpapalang tinanggap natin sa mahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, Deuteronomy chapter 10 verse 12. Dito po sa Deuteronomy 10, versikulo 12, ganito po ang pagkasulat. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng iyong Panginoon Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Amen. So what kind of service? Sabi ng banal na kasulatan, God demands to serve Him. Ang Diyos po, inihiling ng Diyos na paglingkuran siya. So sabi po ng Deuteronomy, what the Lord required of thee. What kind of service we required by the Lord? Anong klaseng paglilingkod inihingi ng mahal na Panginoon sa atin? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sa ating Deuteronomy, sabi po, mga minamahal, what the Lord required of thee, O Israel. Although this verse, mga minamahal, refers to the children of Israel, it may be applied
in all generation. Amen. Ito po ay may apply natin hanggang sa ating generasyon. Ang salita ng Diyos na ito noon pa sa panahon ng mga Israelita hanggang ngayon, sapagkat sabi nga ng Biblia, all scriptures are given, sabi ng Biblia, for inspiration, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect. Amen. So itong lahat, mga minamahal, para sa atin. What kind of service? Ang sabi ng Biblia, to fear the Lord. Amen. To fear the Lord. Matakot tayo sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos, ito'y napakalaga. Ito ang magmamold sa atin. Ang takot sa Diyos, ito po ang una nating kailangan, magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Maglingkod tayo sa Diyos na mayroong takot. Amen. Kapag tayo natatakot sa mahal na Panginoon, kahit hindi nakikita ang Diyos, hindi natin nakikita ang Diyos, subalit meron kang takot sa Kanya, ito ang magtutulak sa iyo para gawin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Because according to the scripture, the fear of the Lord, mga minamahal, will depart from evil. Will depart from evil, but without the fear of the Lord, we will flirt with evil and to be corrupted by it. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagkamuhi sa kasalanan, to depart, paglayo sa kasalanan. Amen. So ang kinakailangan ng bawat mananampalataya, bawat Kristiyano, maglingkod tayo sa Diyos. Una, meron tayong takot sa Kanya. Amen. The fear of the Lord, sabi nga ng Biblia, to hate evil, will depart from evil. The fear of the Lord, mga minamahal, is the fountain of life. But without fear of the Lord, sabi po ng banal na kasulatan, we will not motivated to work out our salvation with fear and trembling. Without fear of the Lord, we will not please God. Amen. Kung wala tayong takot sa Diyos, hindi natin mapaglingkuran ng Diyos, hindi natin mapaluguran ang mahal na Panginoon. So kailangan maglingkod tayo, mag-serve tayo sa mahal na Panginoon, meron tayong takot sa Diyos. Amen. Ito po ang unang mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng banal, walk in all His ways. Lumakad tayo sa lahat ng kanyang mga ways o mga pamamaraan, mga daan. Amen. Lumakad tayo. Huwag tayong hihiwalay sa mahal na Panginoon. Huwag kayong hihiwalay sa Diyos. Mga minamahal, sabi po ng Biblia, and to serve the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might. Ang ating beloved parents in the Lord, nagbigay sila ng perfect example to emulate na paglilingkod sa Diyos with all their heart, with all their strength, with all their might. Amen. And with all their souls. Ang paglilingkod, ito po ang ibigay natin sa mahal na Panginoon na klaseng paglilingkod. Ang ating beloved parents in the Lord, they perform in humility. Ginawa nilang buong pagpapakumbaba ang paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng perform in humility. Gawin natin buong pagpapakumbaba ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Perform in humility should be carried into completion. Ibig sabihin, tapusin natin, walang atrasan ito. Hanggang sa langit, hanggang pagbabalik ng mahal, hanggang sa langit, maglingkod tayo sa Diyos. Everybody say amen. Ang paglilingkod sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, with all humility, willingness, kusang loob, hindi tayo napipilitan. Walang pinipilit, mga minamahal, kusang loob na ibigay natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, by the mercies of God, brethren, therefore, by the mercies of God, let us offer yourselves unto the Lord a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito po ang katarampatang paglilingkod sa Diyos. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, fear the Lord. Matakot tayo sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, to them that fear Him, there is no want. To them that fear Him, there is no want. Sabi ng Psalm, to them that fear Him, there is no want. Ibig sabihin, mga minamahal, I-answer our prayers. I-save us from any trouble. Amen? I-send His angel to encamp around us. Ang mahal na Panginoon na sa atin, kahit saan tayo pumunta, kasama natin ang mabait na Diyos. Amen? Mga minamahal, doon sa Cebu, nag-drive ako ng sasakyan. Dahil mag-restro ako ng sasakyan. So Wednesday service, after service, nag-counsel ako, nag-asikaso ng gawain pa. Nakatulog ako mga past 12 na, madaling ating gabi na. Kailangan kong gumising ng alas 3 ng madaling araw para magpuri. So 3 o'clock in the morning, nagpuri na ako hanggang alas 6. Pagkatapos pumunta ako doon sa may
registration office sa LTO. Medyo malayo kasi doon nakarehistro yung sasakyan. So, nagatapos ko, ako lang mag-isa. Mga minamahal, mga alas 11 na ng tanghali, natapos ko na. Pauwi na ako sa aming pastoral house. Almost 50 kilometers, malayo kasi yun. Pagdating doon sa parang expressway, sa may NLEX, SRP, sa dako po ng Cebu, automatic yung sasakyan, so tumatakbo yun. Nakatulog ako sa manibela. Sa tintansya ko, mga more than 2 kilometers ang tulog ko. Dahil wala akong tulog kasi magdamag. Mga minamahal, alam niyo po, nung pag umakyat na doon sa bridge, pagkatapos bumulusok pababa, merong curb doon. Mga minamahal, pagdating sa curb, nakatulog ako. Merong biglang umawak sa likod ko. Pagkatapos niyug-yug ako ng niyug-yug sa sasakyan. Mga minamahal, niyug-yug ako parang hanggang ako'y magising. Pagkagising ko po, mga minamahal, babanggain ko na yung center island ng SRP. Nakabig ko yung manibela, itinabi ko sa sasakyan, nagpagas up ako doon sa may gasolinahan. Tininan ko yung orasan, alas 12 ng tanghali. So sabi ko, nagpupuri kami doon sa pastoral, yung mga beloved co-workers. Pag uwi ko sa bahay, mga minamahal, sinalubong ako ng aking beloved wife. Ang sabi niya, natapos mo? Sabi ko, natapos ko. Sabi ko, alam mo, meron akong patotoo. Anong sabi niya? Alam ko na. Habang kami nakaluhod dito ng alas 12 ng Thanksgiving na kami ng intercessory prayer, nakavision ako, nakatulog ka sa manibela, bumangga ka sa center island, nawasak ang sasakyan, nawasak ang sasakyan, duguan ka. Ang sabi ko, Lord, spare the life of my husband. Amen. Iligtas mo ang aking husband. Mga minamahal, doon naginising ako ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi coincidence. Ang Diyos natin pinaglilingkuran nakatingin sa atin araw at gabi. Nakatingin ang Diyos sa ating ginagawa. Kaya sabi ng Biblia, fear the Lord. There is no one to them that fear Him. Walang magkulang sa mga may takot sa mahal na Panginoon. Alam ng Diyos. Nagkasakit po ko ditong mga nakaraang buwan, mga minamahal, talagang between life and death. Masabi ko ng between life and death. Dahil may busy kami sa Cebu, sa kursada, walang tulog, nawalanan pa kami. Basang-basa ako, inubo ako. Nagpalpitate yung heart ko. Nag-complicated sa lungs. So mga minamahal, hindi ako makatulog ng almost a month, 2 months na. Nakaupo lang ako, mga minamahal, talagang grabe ang palpitation sa aking heart. Kursada, hindi ko maiwanan ng kursada, tuloy-tuloy. Mga minamahal, kahit parang, minsan nasasabi ko na yung mga nililihans, pinapagaling, pero ako, hindi na alam, talagang naghihingalo din ako, hindi ako makaakyat, hagdan. Yung second floor, hindi ko maabot. Hindi ako makalakad ng more than 20 steps. Yung bahay ko sa pastoral house sa Cebu, meron kaming mga bahay doon, 25 meters lang. 25 meters, merong kwartong maliit, may kusina, may CR. Doon ako sa baba, meron second floor, sa mga bata sa second floor. Doon lang, ilang steps lang, pupunta ako ng CR, pagbalik ko, hiniingal ako. 20 steps lang, hindi ko kayang hilakarin. So nagmanas yung buong katawan ko. Talagang lumobo. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi na ako makahinga, hindi na ako makatulog. Mga minamahal, pero napakabait ng Diyos. Meron pa akong visa papuntang Australia. Talagang naglabo-labo yung isip ko. Natatakot akong hindi tumuloy, baka magalit lalo ang madisplease ang mahal na Panginoon. Amen. Habang papunta ako ng Australia, nagmamanas yung buong katawan ko sa aeroplano. Pagdating ko ng Australia, napakalamig nung time na yun. Talagang almost 2 months wala akong boses ng ganito. Mga minamahal. Pagkatapos, umuwi na naman kami ng Cebu. Inubo na naman ako dahil meron na namang virus doon sa Sydney. Pagbalik ko, mga minamahal, nandun ako sa airport ng Singapore. Hindi na ako makatayo, hindi na ako makalakad. Nahiga ako doon sa upuan. Pagkatapos, biyahe na naman kami another 5 hours puntang Perth, Australia. Pagdating ko ng Perth, ang lalaki ng mga paa ko, lumobo na. Mga minamahal, sabi ko, hindi tayo aatras kung ano itong kalooban ng Diyos. Amen. Bakit, mga minamahal? Doon sa Cebu, mga minamahal, meron akong kasama doon na preacher. Siya ang Cebuano ako, Kampangan ako. So mga minamahal, gusto niya umuwi sa Manila. Kasi ang pinadala na preacher namin, akong tagalaban ng damit niya dahil dati siya may cancer. Sabi niya sa akin, Brother Nel, lagi ko siyang kasama, kahit magalit ng Diyos, sabi niya sa akin, uwi ako ng Manila. Mga minamahal, umuwi ng Manila. Iniwanan ng gawain sa Cebu. Umuwi ng Manila. Pagdating sa Manila,
Dumating sa bahay nila, kinabukasan bumalik yung sakit nila, bumalik yung sakit niya, wala pang 1 week, kinuha ang buhay niya. Hindi na siya nakadalo ng gawain. Kaya magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Ever say, praise the Lord. Maglingkod tayo na may takot sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, pag meron tayong takot sa Diyos, blessing yun. Amen. Pag meron tayong takot sa Diyos, it is a great blessing po. Bakit? To those who fear Him, there is no want. Walang magkulang kapag meron tayong takot sa mahal na Panginoon. Nandiyan yung blessing ng Diyos. Amen. Kaya sabi mo ng banal na kasulatan, to fear the Lord and to walk in all His ways and to love and serve the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, Psalm chapter 2 verse 11. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 2, ang bersikulo po ay 11. Kayo mga lingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Amen. Amen. So serve the Lord with sabi na, with gladness and fear Him. Amen. Ibig sabihin, kasama yung kagalakan sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Natatakot tayo, pero natutuwa tayo, naglilingkod tayo sa Diyos. Joy in service. Ever say amen. Sino pong natutuwa na tayo naglilingkod sa Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay nagagalak sapagkat tayo naglilingkod sa Diyos. Joy in service. Kasama yung kagalakan. Pag galak tayo, sumunod. Kung anong pinag-uutos sa church, anong obligation natin, responsibility natin dito sa loob ng church, ma-choir member, ma-preachers, ma-instrumentalists, ma-adults choir, mga kapatiran, buong kagalakan tayong sumusunod. Hindi tayo nagreklamo. Amen. Hindi tayo nagreklamo, hindi tayo nagmumurmur. Serve the Lord with gladness. Ibig sabihin, may kagalakan. Once upon a time, itatapong ka na sa impyerno. Pero ngayon, mga minamahal, ang Diyos kasama natin. Amen. So joy in service. Kapag tayo nagagalak, hindi tayo nakasimangot, gumagawa sa ating mga duties. Amen. Hindi unquestioning service, hindi tayo nagreklamo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. With unquestioning service. Ibig sabihin, walang reklamo with unquestioning service. Mga ibig sabihin, hindi tayo nagreklamo sa ating tungkulin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Unquestioning service. Amen. Kasabi po ng Biblia, mga minamahal, perform in humility, unquestioning service, joy in service, willingness. Willing tayo gumawa para sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, Ephesians chapter 6 verse 7. Dito po sa aklat ng Efeso, kapitulo 6, ang talatay 7, ito po nakasulat. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. So maglingkod tayo daw po sa mahal na Panginoon with yung tinatawag na well-being ba? Ever say amen. Yung mabuting kalooban. Amen. Hindi kagaya sa tao, kundi sa Diyos. Naglilingkod tayo hindi para sa tao, naglilingkod tayo para sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi pakitang tao. Ever say amen. Kundi naglilingkod tayo, mga may Diyos tayong pinaglilingkuran. Siya nagtitimbang ng ating sakripisyo. Siya nagtitimbang ng ating paglilingkod. Pag merong sakripisyo, may blessing. Amen. Napakaganda na yung sambahan, rare con. Amen. Talagang sino bang hindi magpupuri sa mahal na Panginoon, palapakan mo po na. Huwag na tayo pumalak, medyo malakas kasi ating mga kapitbahay pala. Sorry po. Amen. Sarap pumalapak pero sumunod tayo na medyo inahan natin. Amen. So mga minamahal, joy in service, magalak tayo mga minamahal. Hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, Hebrew 12, kindly, 28. Dito po sa aklat ng Hebrew, kapitulo 12, versikulo 28. Kaya't ang pagtanggap na isang karya na hindi magagalaw, ay magkakaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito, makakapaghandog tayo ng paggalang at katakutan na paglilingkod na kalulugod sa Diyos. Amen. Sa English po, mga minamahal, maganda pong pagkasabi niyan sa English. Amen. Sapagkat we receive a kingdom that cannot be moved. Sabi nga ng English, mga minamahal, we must render unto the Lord. No? Sabi po ng banal na kasulatan, we must render unto the Lord with godly reverence and godly fear. Amen.
Sabi nyo, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. So let us have a grace whereby we may serve God acceptably. Serve the Lord acceptably with reverence and godly fear. With reverence, buong paggalang, tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. With acceptably ba? Katanggap-tanggap na paglilingkod ibigay natin sa mahal na Panginoon. The best na paglilingkod ibigay natin sa mahal na Panginoon. Amen? Wala na pong mampalingunan, walang talikuran ang paglilingkod sa Diyos. The best, ibigay natin yung the best. Kasabi nga ng Biblia, if you want God's best, kung gusto mo ng the best, mga minamahal, na ibibigay ng Diyos sa iyo, so serve the Lord. Mga minamahal, ibigay mo rin sa Diyos yung the best na paglilingkod. Amen. If you want God's best, mga minamahal, so mga minamahal, the best na paglilingkod ibigay natin sa mahal na Panginoon. Hindi tayo malulugi sa paglilingkod sa Diyos. Serve the Lord acceptably, with godly reverence and with godly fear. Buong takot, buong paggalang, paglingkuran natin ng Diyos. Last verse natin, Numbers chapter 14, verse 24. Bilang Kapitulo 14, versikulo 24. Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang diwa, at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain ng kanyang pinaroonan at aariin ang kanyang lahi. Amen. Sa English po, napakaganda po nito sa English, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, but my servant Caleb, because he had another spirit with him, had not followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Sapagkat si Caleb, sabi niya, meron siyang taglay na ibang espiritu. Ibig sabihin, bakit po? May sinabi ang Biblia. The familiar story of the Bible is the 12 spies of Israel. He sent to spy out the land of Canaan and bringing good news and bad news. Mga minamahal, i-return, sila po'y bumalik ng merong bad news at good news. 40 days traversing the land. 40 days lang, napakalapit na ng Canaan. 40 days lang nilang pinuntahan, nakita nila yung Canaan. Maganda. Pero pagbalik nila, merong bad report. Ang sabi ng iba, hindi natin kaya sapagkat mga higanti yung mga tao roon. The land is truly milk of honey, sabi ng Biblia. Sabi nila, but the land is occupied by the strong man and the giant. Hindi natin sila kaya. Sabi ng 10 spies. But si Caleb at si Joshua, sabi niya, kaya natin. Amen. So, follow the Lord fully. Ibig sabihin, paglingkuran natin ng Diyos, buo. Amen. Out of 600,000 men, yung original na galing, yung mga malalaki galing sa Egypt, out of 600,000 men, only Joshua and Caleb were able to enter into the promised land. Their brethren were not able to enter into the promised land because they served the Lord, not fully. Amen. But Joshua and Caleb, they able to enter into the promised land because they served the Lord fully. Ang paglilingkod sa Diyos, ayaw ng Diyos ng kalahati. God is not interested to the leftover of your money. God is not interested to the leftover of your time. Gusto ng Diyos, siya ang una. Everybody shout, praise the Lord. Serve the Lord fully. Ibig sabihin, maglingkod tayo ng buo, walang kahati. Hindi pwede yung undivided service. Kailangan mga minamahal, fully, bigay natin sa mahal na Panginoon ang buong buo. Kayo mga kabataan, kabataan din kami noon. Pero totoo ang sabi ng Biblia, kapag inibig mo ang Diyos, mga minamahal, you have become overcomer. Amen? You become a victorious Christian. We are not defeated. Ever say amen. Hindi tayo matatalo ng diablo. Ako, kabataan ako noon, 15 years old. Nag-iisa pa ako doon sa amin. Wala akong kasama. Hinusig pa ako ng mga kapitbahay. Pero hindi ako tumigil. Nag-share, nagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kahit anong pagsubok, kabagan ng Diyos, mga minamahal, by the grace of God, pinanghawakan tayo ng ating mabait na Diyos. Amen. May pagsubok man sa atin, pero alam natin na kasama natin ang mahal na Panginoon.
Kaya ibigay natin yung the best na paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, yung buhay natin talagang isa lang. Amen. Pag ibigay mo sa Diyos ang buhay mo, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Amen. By the grace of God, kahit saan nakakapunta rin sa iba't ibang bansa, amen. Pinagpala ang aking pamilya, pinagpala ang gawain, lahat ng gawain natin, mga minamahal, pinagpala. Sa kabagan ng Diyos, nasa Cebu, nung araw, napakahirap, wala kaming makain. Kinatatakutan ng mga beloved workers ma-assign sa Cebu noon dahil pioneering kami sa Cebu, wala kaming makain. Talagang wala. Fasting kami Lunes hanggang Miyerkules, fasting na naman Biyernes hanggang Biyernes, fasting na naman Sabado hanggang Linggo may mag-break. Mga minamahal, pero sa kabagan ng Diyos, wala din kami pastoral house noon, napakahirap, walang sasakyan. Subalit ngayon, mga minamahal, by the grace of God, meron din na tayong bahay, sambahan doon, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Amen. Napakaganda rin pinagpala sa truth sa unang dalangin ng ating beloved parents in the Lord. All the glory and praises belong to God. Amen. Pinagpala, ibig sabihin totoo. Pagpapalain tayo, mga minamahal, pagpapalain ang gawain. So mga minamahal, doon sa Cebu, meron tayong mga 90 ka-churches, Region 7, 8, 9, Bohol, Leyte, Negros, Bohol, Cebu, Zamboanga. So yung mga 90, meron na tayong mga more than 40 plus na sariling lupa, sariling atin, purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi na tayo nang uupa sa mahigit kalahati ng ating sambahan, sarili na natin. Nung araw, wala tayong lupa. Ngayon, napakarami nating lupa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, ibigay natin ang the best na paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay ng the best na blessing sa bawat isa sa atin. Napakasarap, sabi nga ng Biblia, we cannot, mga minamahal, we are incapable of planning our lives. Only God knows the future. And He's the one who capable of planning our lives. Amen. Mas alam ng Diyos yung nakakabuti sa atin. Ibigay lang natin ang tamang paglilingkod sa Diyos. Ayusin ng Diyos ang buhay natin. Amen. So what kind of service? Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord.